Minsan kasi mga ma'am sir, isang word lang pala yung kinakailangan para mag-trigger ng impressions. Guys, na-experience nyo na ba to? Yung nag-upload ka ng video and then after 1 hour, after 2 hours, zero views ka pa din. Tapos yung mga bagay na unang pumapasok sa isip mo, ano ba to? Glitch lang ba to? Shadow ba na ba ako? O may mali na ba sa channel ko? Mga ma'am sir, kung nararanasan mo to, huwag ka munang aalis. Gagawin natin ngayon yung exact steps na ginagawa ng mga creators kapag naka-experience sila ng zero views glitch. Hello mga ma'am sir, welcome back sa aking channel. Kung bago ka dito, ako si Jeb at nagbibigay ako ng mga tips para sa mga aspiring YouTubers. Mga ma'am sir, aminin man natin sa hindi, di ba? Kahit hindi natin sabihin, masakit talaga yung ganitong pakiramdam. Yung tipong pinaghirapan mo yung video, pinagpuyatan mo yung edit, talagang pinag-isipan mo yung title, yung thumbnail, tapos biglang walang nanonood. Tapos biglang zero views lang. Pero guys, pakinggan nyo to. Hindi kayo nag-iisa. Kasi sabi ko nga, may napanood ako na video na meron talagang nangyayari na ganito na kakaroon ng zero views ng mga video. And even yung mga malalaking creators, nakakaranas din pala nito. Hindi agad ibig sabihin nito na patay yung channel natin. So ngayon guys, lilinawin lang natin ano ba talaga ang tinatawag na zero views glitch. Okay mga ma'am sir, sa nalaman ko, merong dalawang klase ng zero views. Okay, number 1 case is tinatawag itong normal delay. So, ibig sabihin, hindi pa talaga pinupush ni YouTube. And then yung pangalawa, tinatawag na system glitch. So, merong delay sa impressions ng video. Actually, mga ma'am sir, itong mga pangyayari na ganito, like itong zero views na to, is temporary lang. Lilinawin natin na hindi ito shadow ban. Okay? Hindi ito shadow ban kasi alam naman natin yung shadow ban kahit papano meron kang views dyan. Meron kang views. Ang problema lang sa shadow ban, katulad nga ng nabanggit ko before doon sa previous content natin, meron ka pa ring views pero kumonti lang or bumaba lang compare sa mga before na views mo. Meaning, hindi na kasi masyadong nire-recommend ni YouTube yung mga videos natin sa mga tao, sa maraming audience. So, ganun yung shadow ban. At least, meron ka pa ring views. Pero dito sa pinag-uusapan natin ngayon, as in wala talaga. As in zero views ka talaga. Alright, uulitin natin, hindi ito shadow ban at hindi rin ito strike. Hindi rin po patay yung ating channel. Ngayon mga ma'am sir, if ever po na na-encounter natin yung ganitong problema, so ito po yung mga solusyon or yung mga hakbang step by step na gagawin ninyo. If ever na maranasan natin, ito dinatawag na zero views glitch na to. Step number 1, huwag ka muna agad-agad na magdi-delete ng video. Karamihan kasi sa atin guys, alam ko naman yan na I feel you guys, na kapag ganyan na nakita natin na after 1 hour, after 2 hours is zero views pa rin yung ating video. Syempre, nandun na tayo na nade-demotivate tayo. 'Di ba? Malungkot, napanghihinaan, nawawala ng gana. So may iilan sa atin na iisipang burahin na lang yung video. Huwag nyo munang buburahin yung video nyo na yan. Based dun sa napanood ko guys, yan yung isang pagkakamali na ginagawa ng mga baguhang creators. Na kapag walang views, ganyan, dinidelete ka agad. Mali pala yun. Bakit kamo? Kasi pala guys, minsan, nangyayari na after 6 to 24 hours bago sisipa yung impressions ng video na yan. Meron talagang nangyayari na ganon. Sayang naman kung binura natin and then yun pala is na-delay lang yung impressions para sa video na yun. Yes mga ma'am sir, kung titingnan natin 'di ba, mukhang patay yung video pero hindi. Buhay na buhay pa yan. Ngayon mga ma'am sir, ito yung step number 2 kapag na-experience mo yung zero views glitch na yan. Pumunta ka kaagad sa YouTube studio mo. Ma'am sir, kapag nandyan ka na sa YouTube studio mo, pumunta ka doon sa impressions. Yung mga i-check mo yung impressions. I-check din natin mga ma'am sir kung meron tayong copyright or restrictions. And pangatlo, i-double check din natin kung talaga bang naka-public yung video na in-upload natin. Kasi mamaya baka naka-private yan. Ayun, sabi ko nga kanina, number 1, i-check nyo yung impressions. Kasi kung zero yung impressions niyan, no, isabihin nun mga ma'am sir, hindi pa siya pinupush ni YouTube. Kaya zero pa yung impressions niya. Hindi ibig sabihin nun, napatay na yung video mo, hindi ibig sabihin nun na pangit yung video natin. Okay, hindi pa lang siya pinupush ni YouTube. If ever na ma-experience ninyo, ito is i-check nyo na yung inyong title at inyong thumbnail.
itong part na to, itong step na to, step number 3, ito na yung part na meron kang control dito. This time mga ma'am sir, pwede nyo nang itanong sa sarili ninyo na ano bang mali dito sa video ko na to? Clickable ba ang video na to? Relatable ba ang video na to? Okay ba yung thumbnail na nagawa ko? Meron bang curiosity? Meron bang emotion na pinapakita? Solid ba yung title ko? This time, kasi dito sa title at thumbnail, sabi ko nga, meron na tayong control dito guys. Kung pwede natin, kung kinakailangang i-improve natin, kung kinakailangang baguhin natin, gawin natin. So baka kasi yan lang din yung inaantay ni YouTube para i-push niya yung video mo na yan. And guys, kung hindi ka confident sa nagawa mong title or thumbnail, pwede mong i-edit yan. Pwede mong palitan. Hindi ito tinatawag na pandaraya or cheating guys. This is called optimization. Minsan kasi mga ma'am sir, isang word lang pala yung kinakailangan para mag-trigger ng impressions. Number 4 step mga ma'am sir, pang-apat. Actually, ito yung pinakamahirap sa lahat. Nahihirapan tayong gawin. Paghihintay. Okay, kailangan mo maghintay. Alam ko yan mga ma'am sir, napifeel ko kayo na when it comes sa patience, no, sa paghihintay, pagtitiis, nahihirapan tayo. Lalong-lalo na kapag ganitong nararanasan natin, nade-demotivate tayo sa outcome ng video na in-upload natin. But isa kasi yan na dapat meron ka kapag gusto mong pasukin yung pagiging creator dito sa YouTube. So, kailangan meron kang pagtitiis, meron kang patience, marunong kang maghintay. Please be reminded na meron pong mga video dito sa YouTube na 0 views sa unang 12 hours. And then after that, biglang may 100 views, 500 views, biglang 1K views kinabukasan. Guys, YouTube is not instant. May proseso po dito kay YouTube. Okay, step number 5. Step number 5, ang kailangan mong gawin, move on and upload again. Alam niyo ba mga ma'am sir, na itong number 5, ito talaga yung isa sa mga sikreto ng mga consistent creators dito sa YouTube. Alam niyo ba na hindi lang kayo yung nakaka-experience niyan? Yung mga successful YouTubers, nakaka-experience yan, na-experience din yan mga ma'am sir. Hindi kasi sila emotionally attached doon sa video na yon na nagkaroon sila na 0 views. Instead, they move on and continue lang sa pag-a-upload. Kapag nangyari sa kanila to, for example, upload, and then they optimize. Whatever happened, whatever the outcome, they move on and upload again. Kasi mga ma'am sir tayo, lalong-lalo na sa mga baguhan, lalong-lalo na po sa mga baguhan, ang bilis nating mapanghinaan ng loob. 'Di ba totoo 'yan? Mag-upload tayo ng video and then nagkaroon lang ng 5 views, 10 views. Sobrang nalulungkot na tayo, nawawala na tayo ng gana. Sabi na, pinaghirapan ko yun, ang tagal kong inedit. Pinag-isipan ko yung title tsaka thumbnail, tapos 10 views lang, 20 views lang. Ganon kasi tayo minsan. Masyado tayong emotionally attached doon sa video na yon na nagkaroon ng ganitong views, sobrang baba. Kasi mga ma'am sir, isipin natin habang iniisip mo yung video na yan na in-upload mo na 0 views, nagmumukmuk ka dyan, nagstay ka na lang dyan, di ka na nakagalaw, nakagawa ka na sana ng another video na i-upload mo. Yun guys, pang-5 step yan, move on and upload again. If ever man na merong naka-experience sa inyo ng ganito, so yan yung tamang mindset. And yan yung mindset ng mga successful YouTubers dito. Nagkaroon ka lang ng 0 views, nagkaroon ka lang ng 5 views, ayaw mo na tumuloy. Ayaw mo na ituloy yung channel na ang tagal-tagal mong pinag-isipang gawin, tagal-tagal mong pinag-isipan yung channel name. So dahil lang sa isang video na may mababang views, umayaw ka na. Tamang mindset ba yan? Kinakailangan dito mahaba yung pasensya. Kailangan dito marunong magtiis. Kaya kung ganyan yung mindset mo na nagmumukmo ka na kaagad dahil sa isa mong video na may 0 views, I think hindi para sa'yo yung pagiging isang content creator. Kaya guys, kung isa ka sa naka-experience nito,
zero views glitch, mababa yung views, comment mo sa comment section, still uploading, para malaman natin kung sino may mga positive mindset dito at talagang lumalaban kahit na nahihirapan dito sa YouTube. So ayun mga ma'am sir, sana nakatulong sa inyo yung video natin na to. I know meron talagang nakaka-experience nitong tinatawag na zero views glitch na to. And I hope kahit paano nakatulong tong video na to. And sana may apply nyo rin sa inyong mga channel. And if you think na nakatulong, please like and subscribe at i-hit nyo na rin po yung ating notification bell para lagi po kayong updated sa ating mga bagong videos. So, ayun mga ma'am sir, and of course, before I end, syempre kailangan nating pasalamatan yung ating mga supportive channel members. Ayan guys, sa mga gustong mag-join sa ating membership, ayan, i-click nyo lang yung join button dyan guys. Ayun mga ma'am sir, I'm looking forward na sana magkakasama pa rin tayo at mas madagdagan pa tayo sa mga susunod na buwan. And also, mega shoutout din sa mga supportive na loyal viewers, mga loyal subscribers, mga bagong subscribers ng ating channel. Ayan, welcome po kayo guys. Never na meron kayong mga question or meron kayong suggestion or mga additional information po, pwede nyong i-comment yan dito sa video natin. So, ayun lang guys. Have a nice day. Happy New Year to everyone and see you on my next video. Bye po!